So this afternoon, we will study about the attacks on the home. So yung mga atake na meron po sa tahanan. Tayo po muna ay sumaglit sa panalangin. Maraming Diyos, salamat. Ngayong hapon dito muli sa pagkakataon na meron po kami pang makapag-aral niyo salita. Tulungan niyo po ang bawat isa. Mabigyan po kami ng atensyon ngayong hapon. Makatuon kami sa iyong sa pag-aaral ng iyong banal salita. Tulungan niyo po kami sa mga distraction, Father, na kayo na nga po, Panginoon, ang patuloy na magbabalik sa amin para maging maayos ang aming pakikinig. At pangunawa, Panginoon, na nanggagaling po sa inyo. Bigyan niyo kami ng kaunawaan, especially on this subject of the family. Very, very important. Very, very vital. At ito pong bagay na ito, Panginoon, ay malapit din sa aking puso. Nanawa, ang mga kapatiran mas lalo pa makita sa aming mga buhay yung aming ina-apply, yung mga things na natutunan po namin. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang sumama sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. So a huge part, konti lang yung sa akin dito, a huge part of this study is from Evangelist Rogie, kung di ako nagkakamali. So dati pala, gumagawa na ako ng lesson. Dati pala, nakagawa na ako, no, tungkol dito. So kinapi-copy ko na lang. Pero yun po ay nanggaling din naman kay Evangelist yung pagdating sa part na to. So, Satan is attacking the family. Okay, dapat alam po natin yon. Inaatake ni Satanas yung pamilya. We have already seen some of the ways he attacks the husband and wife relationship. Diba? In the aftermath of that attack, the family pays a tremendous price. Ibig sabihin, merong collateral damage na tinatawag at yung pamilya po yung naapektuhan. So today's statistics will provide facts that we have moved a long way from the divine plan of God established for the family. Okay? So, aking kapatid, 2 Timothy chapter 3, basahin mo naman, verses 1 to 6. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 6. Lakasan mo. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. For of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with sins, led away with diverse lusts. Okay, so yan po. So yan po mga kapatid, yung ito po yung perilous times na kung papansinin po natin, ganito na po ang nangyayari sa mundo ngayon. Okay? At mula doon sa binasa ng aking kapatid, di ba? So, hindi lang sila yung pwedeng gumamit ng ganun, di ba? Sa mga okay, kapatid na basa. So, tayo rin, gayahin natin, no? Kasi maganda naman yun. So, okay, so may kita natin yun mamaya. Papakita ko ulit yung 2 Timothy 3 po na yun. So, but we know any attack against the family is an attack on the individual, the church, and the society. So, the family is being attacked by Satan from the beginning. Simula pa noong umpisa, Satan has tried to upset the plan of God. Okay? So, alam ko naturo ko na yung some other time, yung survey of God's plan. Oh, bilis naman ito. Naturo ko po yung survey of God's plan sa inyo. And somewhat, meron na tayong idea, no? Maaring kailangan lang natin ng refresher pagdating sa pagtuturo na yon. Pero, may plano po talaga ang Diyos sa tao nung nilikha niya ang tao. Okay? God has a plan. Now, pumasok lang po yung kasalanan. Na-introduce tayo na kailangan ng tagapagligtas dahil napunta ang tao sa kasalanan. But if we will study, after ng lahat ng mga ito, yung original plan of God sa Genesis, may kita mo ulit sa Revelation yun. Bakit? Kasi masosolve na yung kasalanan eh. So, babalik na tayo sa normal. Babalik na tayo sa without sin. So, part of what is attacked from the beginning, parte nung inatake ng Diablo sa panimula pa lang, ay ang pamilya. Dahil si Eva pa lang sa si Adan, at sila po ay ginawan na agad ng plano ng Diablo para magkasira. So, he wants to destroy the family. He uses divorces, separations,
adulteries, fornications, and whatever else he can to fracture the family so it cannot do what God intended it to do. So ano ba dapat ang pamilya? 2 Corinthians 11, 2-3. 2 Corinthians chapter 11, verses 2-3. Okay, so marami-rami kang bubuksan ha. Aking kapatid, 5 yan. Okay, puro sa ano. So 2 Corinthians 11, 2-3, basa. For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear, lest by any means, as a serpent without heed to his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Okay, Brother Kaiser, ang gawin mo, ibaba mo yung gain niya, lakasan mo yung volume niya sa baba. Mamaya, ha? Okay, yung gain sa taas, i-atras mo, taas ito. Okay, so based dun sa binasa ng aking kapatid, okay, may kita natin dito na ito po yung plano ng Diyos din. Though, this is speaking to believers na si Pablo, nagsasabi siya sa kanila na nadadaya sila. Okay? But ang point dito, I have espoused you to one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ. Mga kapatid, that's the principle. Okay? And let us learn that. So, isa lang po. Okay? Kung sino po yung asawa natin, iyan na po yan forever. Okay? Espoused to one husband. Young people, learn this lesson. Okay? Learn this lesson. Kaya din natin mahigpit. Kaya din natin mahigpit at talagang pinapaulit-ulit sa inyo na huwag kayong mag-girlfriend, boyfriend kasi nagpa-practice na kayo ng divorce. As early as wala pa kayong asawa. Bakit? Break up dito, break up doon. Okay, tas ang dami ng listahan. Parang badge of honor kasi, 'di ba, sa mga lalaki 'yun eh. Para kapag nakailang girlfriend ka na, 10, grabe, gwapo mo naman. Sino yung mga naloko mo? 'Di ba? Minsan parang ginagamit na parang trophy. Na kapag marami kang naging tawag ng mundo, dalawa, 'di ba? Shota sa jowa. Bakit? Bakit yun yung term nila? Pag shota daw kasi short time lang yun. Diba? So, hindi ko na alam kung ano yung jowa. Kayo na nakakaalam doon. So, ang point natin mga kapatid, I have espoused you to one husband. So, that's the principle. Okay? Young people, isa lang. Okay? Hindi madami. Right? Isa lang talaga. At kung tayo po sa mga men, sa mga may family na dito, sa mga may asawa, wag na po kayo maghanap ng iba. Amen. Iyan na po yan. Till death, do us part. Wala ka nang hahanaping iba. Okay? At kaya ko rin ito tinuturo po sa atin kasi po, part din ito ng contentment. Okay? Part din ito ng contentment sa buhay. Anong sinasabi ng preacher na contentment? Ganito po. Ganito po. Bakit po yung mga walang asawa gusto magkaroon? Bakit yung mga meron gustong wala? Hindi po ba? Yun yung realidad eh. Okay. Yung mga wala, gusto ko niyan, gusto ko magkaroon niyan, gusto. Yung mga meron naman, wag na kayo pumasok dito, ganito. So, hindi po ba, reality yun, nasasabi yun kasi realidad siya sa buhay. Di natin sinasabi na maganda yun. Sinasabi lang natin, nangyayari yun. Okay? So yun yung principle dyan sa 2 Corinthians 11. Now, basahin mo naman, 1 Timothy 5, 14 to 15. 1 Timothy 5, 14 to 15. I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully. For some are already turned aside after Satan. Okay. So dito, binigay ni Apostle Paul yung kanya pong what would women do? So, the younger women, so mas gusto niya, sabi ng verse number 14, to marry. Ano yung nun? Ano yung counter side? Ba't niya ba nasabing verse 14? Verse 13, basahin mo. Ilapit mo yung yung mic sa bibig ha. Verse 13, dun pa rin, 1 Timothy 5, verse 13. Bakit niya ba nasabi that he will that the younger women marry? Verse 13. And withal they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle, but lovers also in busybodies,
speaking things which they ought. Ayun, ayaw niya kasi maging marites sila. Kasi meron talagang tendency to be idle, wandering about from house to house. Okay? And not only idle, but tattlers also and busybodies, speaking things which they ought not. So, mas maganda, sabi niya, verse number 14, I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house. Okay? At mga kapatid, in this respect, in this regard, so, kagaya po na nasabi ko last time sa ating pong preaching, don't marry for just the sake of marriage. Pag gusto mo lang, wag lang, mag-asawa ka lang dahil gusto mo, hindi po. Okay? Dahil lang isisik pa rin natin yung kalooban ng Diyos. Tama po ba? So, kung wala pa, halimbawa, wala talagang mga godly men, wala eh. Okay? So, wag natin ipipilit yun. Serve the Lord. Mind the Lord. Okay? Mind the Lord. Okay? Lahat tayo may struggle, lahat tayo may pinagdaraanan. So, in whatever case may be, kung nasa saan tayo, situation tayo, let us mind the Lord and serve the Lord. So, sa ating may mga asawa, hindi mo pwedeng sabihin yan sa wife mo na, hindi, basta mind the Lord lang ako mahal. Paano yung bigas mahal? I'm minding the Lord. You know, minding the Lord, kailangan mo din kumilos. Kailangan ko din kumilos. Di po ba? Yun yun. So, 1 Corinthians 7 verse 5. 1 Corinthians 7 verse 5. Bigyan mo ng konting gana. Okay, yung medyo enthusiastic ka magbasa. Yung nagsasalita na dito, malapit na magkasakit. So, ikaw na, anuhin mo. Bigyan mo na naman ng gana dyan. 1 Corinthians chapter 7 verse 5. Defraud ye not one the other, except ye do with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your Incontinency. Okay, thank you. So, ito ay speaking to husbands and wives. So, kung kayo mga young people, wala pa kayong idea sa verse number 5, okay lang. But to the husbands and wives, sa verse number 5, very, very important po yan. Na principle, sa mag-asawa. Okay. Yung ibang mga mag-asawa, napaka-prayerful. Okay? Laging nagpa-fasting. Okay? Sabi dito, sa verse number 5, wag mag-defraud. Kundi, hindi nyo lang daw po gagawin yon yung bagay na para sa mag-asawa, kung ang time lang na hindi nyo gagawin yon, fasting and prayer. So, yun lang yung time na hihinto. O yun lang yung time na wag pong gagawin. Fasting and prayer. Kaya lang sabi ko, marami mga mag-asawa ngayon, mahilig mag-pray. At mahilig mag-fasting. Pero, okay, nabasa ko lang po ito sa Facebook habang scroll. Sabi doon, si Satan daw, bago tayo mag-asawa, bago tayo magpakasal, tinitempt tayo na gawin yung para sa mag-asawa. Bago tayo ikasal. O, hindi ka pakasal. So, young people ka pa lang, tinitempt ka na gawin yon. Ngayon, nandito ka na, si Satan naman daw, ang ginagawa niya, huwag mong gagawin yon. Okay? Parang pinipigilan niya naman yung intimacy na tinatawag po mga kapatid. So, yun po ingatan natin, bantayan po natin yon. So, mga husbands, okay, mga husbands, bakit lumilipat mag-isa to? Okay, mga husbands know this as well. Ano po? Tayo ay kinuman ng Diyos to love our wives. Tama po ba yan? Biblical instruction po ba yon? Okay? Loving our wives. Tama? Okay. So, tandaan natin, kahit tayo ay head ng family, hindi tayo diktador. Hindi tayo otok o arrest. Parang sasabihin natin na lahat ng sabihin natin, yun ang masunod. Parang, taga mo sa bato. Okay? Tayo yung head, but at the same time, mga kapatid, always consider our wives. Yung sitwasyon nila, yung kalagayan nila, kasama yun sa pagmamahal. Okay? Mga wives din, consider your husbands. Okay? Consider your husbands. Bakit? Kailangan po yan eh. Kaya nga nag-asawa din. May kita nyo naman sa Bible, to avoid fornication. Let every man have his own wife. And let every woman have her own husband. Okay? So, kailangan po talaga yan. Now,
Hindi natin sinusuportahan, mga kapatid, ang kahit na anong uri ng pananakit. Okay? Please know that. Okay, brethren? Okay, hindi tayo nagsusuporta ng pananakit. Kung meron sa inyong mananakit, baka kami pa magpunta sa inyo sa barangay. Bakit? Civil ano na yan? Okay? Oh. But ang point natin, wala pong kahit sino sa atin dito ang may karapatang manakit, lalo na sa asawa natin. Wala sa atin. Okay? But always consider your husband, always consider your wife. At nasa pag-uusap po yan, at nasa mga, sabi dito, defraud ye not one the other. Okay? So hindi tayo pwede mag-defraud, except mangyayari lang yon na wag tayo na hindi natin nahayaan yon kapag ibibigay mo yung sarili mo sa fasting and prayer. To fasting and prayer. And come together again. So gusto ng Diyos, ito po kalooban ng Diyos na ang mag-asawa magkasama. Come together again. Okay, tama po ba yun? That Satan tempt you not for your incontinency. Kasi nga may kaaway, may jablo na gustong sirain ang pamilya. Okay po? Di ko alam, ano bang ano nyo? Parang gumagaling yung aking lalamunan. Okay? Okay, 1 Corinthians 11 verse 10. 1 Corinthians 11 verse 10. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angel. So, ito yung mga, bakit ba natin binabasa to? Kasi merong intention ng Diyos tungkol sa family. So, merong God intends it to do. Merong pinapagawa ang Diyos. And part of this ay kailangan nating maintindihan that the man is the head of the woman. Kaya sabi niya, this cause ought the woman to have power on her head. So, nakakanino yung kapangyarihan? Nasa kanyang head. Okay? Tama po ba? Because of the angels. Now, 2 Corinthians 2:11, 2 Corinthians 2:11, Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. so kailan nagkakaroon ng advantage si Satan sa atin? Kailan nagkakaroon si Satan ng advantage? When we are? Kapag tayo po ay? Uloy, tungo, matay, pig. Ano po? Kailan siya nagkakaroon ng advantage? Yan nasa text po nakalagay. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not. Yun. Magkakaroon siya ng advantage sa atin kapag ignorante tayo. Pagdating din sa kung anong kalooban ng Diyos. So, if we do not know the will of God, we are taken advantage of. So, mas lamang siya sa atin kasi tayo, di natin alam. Siya alam niya. So, kaya niyang gamitin yon against us. So, sabi ni Evangelist, indeed, we are living in a most perilous time for everyone. We see right before our eyes this God-ordained institution, literally, disintegrating and deteriorating. So, hindi tayo, we are not unaware of the reality. Alam natin, no? Alam natin yung realidad. Mga kapatid, alam natin. Sa church natin, alam natin may iba dito mga broken families. Tama? Hindi tayo bulag doon. Now, bakit natin ito tinuturo? Okay? Para on your time, hindi na siya mangyayari. At sa atin naman po may mga family, ma-preserve po yung family natin, magamit tayo ng Diyos ng maayos. Kasi, one thing about problems din po, di ba? Minsan nasasabi natin, dami namin problema. Isa kasi sa maganda sa problema. Preacher, may maganda ba sa problema? Yes. Ang problema, may solusyon. Ang tanong, willing ka ba sa solusyon? Okay? Kasi minsan yung solusyon, masakit. Kailangan ng sakripisyo. Kailangan ng pagsunod. Okay? So, our generation is watching the death of churches, marriages, and families as we know it. Among the many factors contributing to its destructions are immorality, rebellion, women's liberation, disobedience, unthankful, being unholy without fear of the Lord. All those things are like strands in a cord that is strangling the church and family. It is because believers are not filled with the Spirit. A carnal believer is going to have discord in his family and church because he has discord between himself and God. So, napakaganda po,
Mga kapatid, nasa magandang standing na tayo, nasa magandang posisyon na tayo. Bakit? Saved ka. Do you claim that you are saved? Okay, saved ka, may Word of God tayo. Tama? So we could know the will of God. So nasa maganda, at nasaan pa tayo? Nasa church pa tayo. May mga ka-fellowship pa tayo. At ang maganda nito, mga kapatid, hindi pa tayo inuusig. Tama? Hindi naman tayo pinapatalsik dito sa church. Hindi naman tayo pinagbabawalang sumamba. Gamitin natin ito. Ibig sabihin, talagang magseryoso tayo pagdating sa mga bagay na ito. Pag-aralan din po natin. Kaya kami, sa mga men, talagang nag-aaral din kami kapag may men's fellowship kami. Word of God po pinag-uusapan namin. Hindi kung sinong mananalo, si Peter Cayetano ba, si Gatchalian. Hindi yan. Hindi yan yung aming pinag-uusapan. Pinag-uusapan namin salita ng Diyos kung paano i-apply sa ating mga buhay. Kasi yun yung kailangan po natin, mga kapatid eh. Kung bukas si Gatchalian na yung Senate President, anong mangyayari sa atin? Ganun pa rin. Diba? Yung problema sa tahanan natin, hindi naman masosolve nila eh. Tayo yun. Kapag tayo sumunod sa salita ng Diyos, doon natin masusolusyonan, mga kapatid. Doon tayo matutulungan ng Panginoon. So, yung verses neto sa 2 Timothy 3. Okay, maraming salamat. 2 Timothy 3. Kung mababasa niyo po yun, balik ka doon, aking kapatid. 2 Timothy 3, 1 to 5. Okay, pero wag mo basahin. Pinapabalik lang kita. So, yung mga verses na yan, sa 2 Timothy 3, 1 to 5, not only does it show what man is, pinapakita nito kung ano ang tao ngayon and continue to be, but if viewed, kung titignan natin in the context of the family, will give a valuable insight on how is it as God designed it to be is suffering from the attacks it constantly receive. Mga kapatid, yung mga characteristics na yon na nandiyan sa 2 Timothy 3, 1 to 5, okay? Pag tinignan natin sa lente, pag tinignan natin sa pananaw ng pamilya, abay talagang masisira ang pamilya eh. Kapag ganyan tayo sa ating mga pamilya. Okay? Yung talata na yon, sinasabi niya lang, the perilous time that shall come. Na ganun na yung magiging tao. Ang mga Kristiyano, hindi dapat maging ganun. Oh. Pero tiga natin, paano preacher kapag naging ganun tayo? Okay, pasensya po maliit. Pero babasahin ko. Oh, sabi doon, men. 'Di ba? Sabi doon, men shall be lovers of their own selves. Paano kapag yung mga family member natin, si nanay, si tatay, yung mga anak, mahal niya lang sarili niya? Anong resulta nun, mga kapatid, sa pamilya? Oh. Siyempre, uunahin niya yung sarili niya sa iba. Hindi yan magtitira ng ulam. Hindi yan mag-aabot. 'Di ba? Bakit? Kasi inuuna yung sarili. Pero yun yung kaganapan, mga kapatid, sa perilous time, sa ating panahon ngayon. Ngayon, nakikita natin yan. Men shall be lovers of their own selves. Saan evident yan, mga kapatid? Saan evident yung men shall be lovers of their own selves? Imaginein mo na lang, ang mukha natin, di naman nagbabago. Pero araw-araw pa rin natin pinipicturan. Hindi ba? Nagbabago ba yan? Diba? Siguro, buwan na nagbabago yan. Okay. Pero yung araw-araw hindi lang araw-araw Oras-oras. Diba? Ganon-ganon pa. So, nakikita dun nagiging evident po doon that totoo yung sinasabi ng Bible, men shall be lovers of their own selves. Okay? Kasi, yung iba, kalalaki pa kalalaki pang tao. Wow, ganun pa, nakanguso pa. Ano ba yan? Hindi ba? Oh. Ngayon, yan po yung perilous time. Magiging maibigin sa sarili yung mga tao at dahil doon, sino yung pa-prioritize nila? Kung mahal nila yung sarili nila, syempre, sarili nila. Oh. Yun ang mahirap. Naapektuhan yung pamilya doon. O paano naman pag covetous yung isa sa pamilya? Maimbutin. Okay? Pag-iimbot. Covetous. Anong resulta niyan, mga kapatid? Kapag may isa sa pamilya covetous. Oh, sabi niyan sa Timothy, pinag-aralan natin yan, pierced with many sorrows. Bakit pierced with many sorrows, preacher? Dahil sa covetousness, ang dami nating kinuha.
Bakit tears with many sorrows? Ayan na. Pag dumarating na yung lahat ng bill, ping, 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 ping. Ikaw parang nanghina ka na. Hindi tayo makahinga. Bakit? Sobrang dami na. Okay, hindi natin kaya. So, nag-take upon us tayo ng more than what we could. Oh. So, nilalakihan ko lang po kasi pag ginanto ko, kita ba? Kita ba? Sige. Paano naman yung mga boasters sa pamilya? Paano pag may nagbo-boast sa atin? Di ba? We're boasters. Okay? Mapapahiya tayo in the end eh. Di ba? Meron nga nakikita sa Facebook, madalas. Ang yabang, nakikipag-away pa. Tapos malaman mo sa dulo, mali naman pala yung pinaglalaban niya. Di ba? May humiliate tayo. So, blasphemers, magiging proud. Paano pag sa family may proud sa atin? Meron talagang ganun, lalo sa mga bata. May mga proud talaga. Alam mo yun, ayaw talagang makinig. Di ba? At kapag ganun, paano naapektuhan yung pamilya? Hindi nagpapatawad. Magsosorry ka na lahat, luluhod ka na sa kanya, hindi ka pa rin papatawarin. Makikipag-away pa. Blasphemers, pag blasphemers tayo, anong magiging resulta sa family? Bad testimony. Kasi nagiging kahiya-hiya tayo sa Diyos at sa ibang tao. Characteristic din ng perilous time, mga kapatid, disobedient to parents. Disobedient to parents. Mag-amen yung mga anak. Okay. Mag-amen yung mga disobedient. Rebellion yan, Di ba? Minsan sa buhay ko, na-try ko din magganyan. Layas ako, di ba? Diyan, Kuha ko ng damit ko daw, kunyari. Layas dyan. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Sa doon. So, wala naman pupuntahan. Okay? Ayaw lang makinig, ayaw lang sumunod. So, paano pag sa family may unthankful? Yung hindi mapagpasalamat. Di ba? Bantayan nyo po, baka may mga kids tayo dito na hindi nagte-thank you. Binigyan mo na, walang ka-thank you. Anong nagiging result sa family nun? Prone to comparison, mga kapatid. Bakit siya ganun? Ito sa akin, liit. Sa kanya, laki. Okay? Kinukumpara niya lagi sarili niya. Bakit kay kuya ko ganito? Sa akin, nandito. Dati, kay kuya, binili niyo siya ng ganito. Ako, diba? Pag unthankful tayo, prone tayo sa comparison At mga kapatid, hindi lang po mga anak yung prone na hindi maging mapagpasalamat. Kahit po mga parents, pwede rin maging unthankful. Bakit ba ganito yung anak na binigay sa akin, Lord? Pwede ba ibalik? Ba? Kala ng mga anak minsan, kala nating mga anak minsan, tayo lang nagsisisi na bakit ganito yung magulang ko. Hindi nyo alam, yung magulang nyo din minsan. Lord, bakit ba ganito yung anak ko? So, prone to comparison. Unholy. Anong magiging result kapag unholy? Shame and disgrace. Okay. Without natural affection. Ilang beses ko na yung nababanggit sa inyo, sana naiintindihan nyo na yung without natural affection. Mga kapatid, ang tao may natural affection. Yung hayop nga may natural affection Tama po ba? Okay? Hindi likas sa aso na yung mga anak niya hindi niya pasusuhin. Likas yun Pag pinilabas niya yun, syempre nanay siya, alagaan niya yun. That's natural. Okay? Ano ang hindi natural, preacher? Yung anak mo, hindi mo inaalagaan, pero inaalagaan mo yung hayop. Hindi yun natural. Amen? Yung mga nakikita natin sa mall, grabe Yung mga aso, may diaper, may mga stroller, may mga kung ano-anong mga strap, naka-bag, wow. Okay? So yung mga tao nagiging without natural affection, mga kapatid, nagiging misplacement of care. Yung care, iba, imbes na dito ka mag-care, nagki-care ka sa hindi mo naman dapat bigyan ng care. Okay? Truce breakers. Yung truce para po yung peace.
na meron kayong promise na hindi kayo muna mag-aaway, truce breakers. Pag truce breaker, so binali mo yung truce. Binali mo yung peace na yon. So ano meron pag merong mga truce breaker? Fights, betrayal of trust. Bakit? Di ka na pagkatiwalaan. Nakikipag-away na tayo. Ano pa? False accuser. Magigkaroon ng disharmony. Incontinent, cannot be corrected. Di ba? One time, may napakinggan akong preaching kay Pastor James Knox about sa incontinent. Incontinent daw, yung tao na kahit anong sabi mo, talagang hindi mo hindi ma-correct. Hindi, maraming ganyan, di ba? Anak, gawin mo ito. Talagang matigas. No, kahit anong gawin. Fierce. Di ba? Despisers of those that are good. Traitors, heady, high-minded. Lovers of pleasure more than lovers of God. Maraming consequence yun. Okay, having a form of godliness, deceit as their appearance. So, inano lang natin to, just a comparison na kapag naging ganito yung kaugalian natin, which ito po talaga yung karakter ng perilous time, tapos hindi tayo na renew yung mind natin para hindi tayo maging ganito kakalabasan ng pamilya natin, mga kapatid. Magulo talaga. Hindi maganda. Sipin pag mga children di umu-obey sa parents, di ba? Na-high blood yung nanay, na-high blood yung tatay. Di ba? Pero dapat talaga mag-obey, kailangan matutunan mag-obey. Okay? Doon sa mga gusto ng mag-family, isa yan sa test. Nag-o-obey ka ba sa magulang mo? Kasi kung hindi mo kaya mag-obey sa magulang mo, naku po. Okay? Mas mahirap kapag nag-asawa. Okay? Kapag una pa lang, hindi na. So, pag-usapan natin tatlong attack, mga kapatid. Tatlong attack. Attack on men, attack on women, attack on children. So, tatlong attack, ha? Tatlong attack. So, picture yung pinag-usapan natin kanina, introduction. Okay? Introduction yun. Amen ba? Hindi, pero maikli lang po ito, hindi tayo magtatagal. So, kung napapansin nyo po, ang mga average lang ng preaching natin, 1 oras lang. Hindi po ako nagto 2 hours. Nung inter-church fellowship, 1 hour 40 yun. Hindi ko naramdaman yun. Kala ko, saglit lang. Pero yung mga ganito, parang tansyado ko na to. Mga around 1 hour lang to. So, nasa ano na po tayo? Merong orasan kasi sa PowerPoint, 33 minutes na daw. Yan, nakalagay. So, attacks on men, mga kapatid. The following are the attacks of Satan, the world, and the flesh is constantly bombarding men and by result, have turned into a big mess of a problem. So, ito yung mga atake, mga kapatid. Ito yung mga nangyayari. So, yung mga men have abandoned their God-given role. So, yun yung nangyayari. Di po ba? Oh. So, believe it or not, the reality is clear at alam naman natin mas marami talaga ang mga ladies sa church. Kahit saan ka pumunta. Okay? Kahit sa ibang mga simbahan, mas madalas, mas marami po ang mga ladies. Okay? Pero, sa biyaya ng Diyos, di po ba, gusto natin na makapag-train ng mga faithful men. Okay? Desire natin na makakapag-send out din tayo. Di ba? Sa labas. Okay? Ng mga faithful men. So, ano pa yung mga atake? They lose concentration on loving and protecting the family, providing for the family, caring for the family, and offering them strength, stability, character, leadership, and solid teaching, bringing them up in things of God. So, kagaya po na natuturo ko po sa inyo, one of the responsibility of the father, isa sa responsibilidad ng tatay, ay i-bring up yung kanyang mga anak in the nurture and admonition of the Lord. Tama po ba yan? So, therefore, fathers are teachers. Amen. Okay? Fathers are teachers. Kaya mga tatay, kaya mga men, sinusunod ko lang po yung Bible, no? Big sabihin, expect na kayo po ay mga magtuturo talaga. Amen. Okay. Kasi,
That is one of your duties sa inyong family. So, sa biyaya ng Panginoon, bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon sa atin ding men's fellowship kung papaano din kayo magiging teacher. And magti-training tayo to do that. Okay? As from time to time, bibiglain lang kayo. Sige, preach ka mamaya. Ganun lang. Mamaya na agad. So, at least may nakaredy na kayong lesson. Okay? Napaka-importante po niyan kasi kung tuturuan niyo po inyong mga pamilya, mas mainam na kayo maturuan at matuto din sa bagay na yun. So, ito po, kita nyo, meron tayong responsibility to teach. Bringing them up in things of God. So, that's one of our responsibility as husbands and fathers to teach. Okay, kasama yun. Preacher, hindi ako matalino. Sinabi ba ng Diyos na kailangan ng mataas na IQ? Hindi. Ang kailangan niya, obedience. So, preacher, paano yan pag hindi ko alam yung sasabihin ko? Kaya nga tayo magti-training eh. Kaya nga tayo may pagtuturo, kaya rin may pastor ang church. Para maturuan yung mga dapat magturo kung paanong gagawin. Tama po ba? Diyan po kayo. So, ito yung mga responsibilidad ng isang lalaki. Di po ba? Nakalagay po dyan. At ano pa? So, become preoccupied. Ito ang problema natin. Ang mga kalalakihan, isa sa mga atake sa kanila, they are become preoccupied with their own desire, their business, making money, accumulating material things, lusting after other women, and other things that tend to overthrow their priorities. So, ang nangyayari, hindi na nabibigyang pansin, hindi na nabibigyan ng priority yung wife, maging yung mga children. Kasi ang napokus na tayo dun sa mga pinagagawa natin. Ha, mga men? Okay, hindi masama na kumita ng pera. Tandaan niyo po yan. Hindi masama na magtrabaho. Kailangan natin gawin yan. Pero, hindi yan mas importante kaysa sa pamilya natin. Okay? Hindi yun mas importante kaysa sa pamilya natin. Palagi ang pamilya natin, uunahin niyo po. Alright? Diyan po tayo. Family goes first before these things. Okay? At mayroon pa dyan na hindi talaga dapat gagawin natin. So, man is created by God first. Ang lalaki ang unang nilikha ng Diyos at binigyan ng responsibilidad that later hinted God of a helpmeet for him. So, tandaan niyo po ha, bago po binigyan ng Eva si Adan, meron muna siyang responsibilidad. Okay? Turn to Genesis. Baka kasi isipin nila, preacher, o bakit Brad? Kailangan ko na po ng helpmeet sa buhay ko. Ay, ganun ba? Bakit mo nasabi yan? Gusto ko na talaga eh. Okay. Ito, tignan niyo po bago binigay si Eva kay Adam. So, Adam chapter 1 tuloy. Genesis chapter number 2. Genesis chapter 2. Okay. Verse 18, dito nasabi ng Panginoon na it is not good that the man should be alone. Anong verse? Anong verse yan, aking kapatid na JR? 18, tama? Okay. Verse 18 pa lang nasabi ng Lord God na hindi maganda. It is not good that the man should be alone. I will make him and help it for him. So, verse 18 yon. Pero bago mag-verse 18, basahin mo kapatid ko, verse 15. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. So, merong trabaho si Adan bago sa kanya binigay si Eva. Okay? May responsibilidad si Adan. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, yung Garden of Eden, to dress it and to keep it. Siya po ang maintenance nun. Meron siyang trabaho na itinalaga sa kanya ng Panginoon, responsibilidad na itinalaga sa kanya ng Panginoon bago po dumating yung verse number 18. Si Eva, hindi nilikha ng Diyos bigla-bigla. Ibig sabihin, nilikha ng Diyos si Adan kasi siya yung nauna. Nilikha niya agad si Eva, hindi po. Si Adan lang.
Tapos, may time na yan na lumipas na binigyan niya na ng task si Adan. Then after na lang na nabigyan niya, saka nakita niya ay hindi maganda na mag-isa. Kasi nga naman, nakikita ni Adan, yung dalawang leon doon. Gandun, dalawang unggoy doon. Yung dalawang giraffe doon. Dalawang elepante doon. Ba, may pares-pares. Siya lang, mag-isa lang siya. Pero hindi siya binigyan ng Eva hanggat wala siyang responsibilidad. Meron muna siyang responsibilidad na binigay sa kanya bago si Eva dumating sa buhay niya. Mga young men ha. So anong kailangan nyo sa buhay nyo? Si Eva po. Hindi. Responsibilidad muna. Malaman nyo muna kung ano yung dapat nyong gagawin at meron na kayong responsibilidad na kayo po yung responsable po doon bago kayo mag-isip ng Eva sa buhay nyo. Amen. Okay? Kailangan maging responsable kayo. Kaya, kung hanggang ngayon tamad pa rin kayo, naku po, wala kayo sa faith. Okay? Kung hanggang ngayon, mga young men natin, di natin tinotolerate ang katamaran dito. Amen. Diyan po tayo. So, ini-encourage namin kayo, hindi namin kayo inaalipin. Ini-encourage namin kayo na maging masipag. Magkaiba yun. Kaya hindi tayo dito nangaalipin, Hindi po. So, the man and his wife live perfectly in a garden, eastward of Eden, and enjoy a wonderful union. But due to the persuasion coming from the woman, man have forfeited his integrity and fallen into sin. Alam natin, nagkasala po si Adan, nadamay na po lahat. Diba? At ano ba yun? May verse sa Romans na for by one man, sin entered into the world, and death by sin. Pwedeng sabihin ni Adan, si Eva Pero sinong sinisi ng Diyos? Sinong nakanin blame? Kita nyo? By one man. Kaya mga husband, mga fathers, sa atin pa rin po. Yung heads pa rin ang mabiblame in the end. So tayo yung leadership natin, napaka-importante. Amen. Okay? Kailangan natin matutunan yon. So, God sent His message directly and clearly to the man, but the man failed to carry it further into his relationship. Kasi, doon pa lamang sa Garden of Eden, supposed to be, pinrotektahan na ni Adan, si Eva, doon sa ahas. Wala na dapat pag-uusap doon. Okay? Na-stop na, doon pa lamang. Pero alam naman natin, kung tayo din sa Adan doon, baka marami pa tayong kinain. Ang point ko lang mga kapatid, nag-fail yung head during that time. Okay? Nag-fail yung head. And as a result, catastrophe. So he was not deceived, but the woman. So therefore, he was led into disobedience voluntary by his will. Yun nga yung mga kalungkot Si Eva na-deceive. Si Adan hindi naman na-deceive Tama? Si Eva na-deceive ng ahas. Yung lalaki, na-deceive ba siya? No, he was not deceived. So, bakit niya kinain yung bunga? Nag-disobey talaga siya knowingly. Okay? Voluntarily, nag-disobey siya sa Diyos. So, on attack on manhood, we as men are not to be effeminate. So, tatlo yan pagdating sa lalaki, on manhood, on being a husband, saka on being a father. So, inaatake po, mga kapatid, sa ating panahon yung pagiging lalaki. Tama? At, meron pang ang term, ito nga sa baba, di ba? May term sila, toxic masculinity. Okay. Merong term ang sanlibutan na yung mga pag ginampanan mo ng mainam yung pagiging lalaki mo, toxic yun. Okay. But men, we should not be effeminate. Ibig sabihin, hindi tayo lalamya-lamya. Ibig sabihin, hindi tayo lalambot-lambot. Okay? Hindi ganun ang preaching natin. Pag-preach tayo, believe on the Lord Jesus Christ. Okay? Hindi ganyan. Tama. Mga kalalakihan na, lalaki ba kayo? Parang di kayo kumbinsido sa amen nyo. Amen. Amen. Mga kalalakihan, magpakalalaki po tayo. We must take responsibility. Retain a sense of integrity, honesty, and dignity. The world has so much polluted masculinity that it refers to it as toxic. We as Christians should not be swayed by this kind of deception. Okay? Hindi masama na magpakalalaki. To be courageous, to stand your ground. Amen. Na talagang magiging responsable.
Okay? Though the world, parang baliktad na ngayon, di po ba ang nangyayari? Pero mga kalalakihan sa church, mga young men, we encourage you. Okay? Stand as a man. Tumayo kayo. Amen. Walang masama na ang mga ladies natin dito sa church masisipag, matatalino. Okay? Walang masama dun. Nilikha sila ng Diyos eh. Tama? Binigyan sila ng kaisipan. Kumbaga, inaano lang nila. Anong tawag dito? Parang practice kasi yung naisip kong term. Pero, hinahasa. So, gumagaling sila. Ba't yung mga men natin? Ba't parang di ba? Ganun yung nangyayari. Parang mas magagaling pa yung mga babae. Marami talaga magagaling na babae. But ang point natin kasi, marami mga men. Kaya nga exhortation sa atin, be sober eh. Nakuha niyo yung sinabi ng Bible? Sa Titus? Exhort young men to be sober. Bakit? Yun yung problema natin. Ang problema natin, madali tayong madistract sa maraming bagay. At wala tayo sa katinuan at tamang pag-iisip. Diba? Kaya mga young men, ang hilig sa laro. Tama? Oh. Di kayo maka-amen kasi totoo. Dapat yung pagtotoo, doon kayo mag-amen. Para pag nag-amen kayo, hindi lang kayo natatamaan, yung iba din. Amen. Uy, amen naman kayo. Tamaan din kayo ha? Di ba? Oh. So, yan yung natin. Yan, sa mga young men, yun yung problem, no? Yung pagiging hindi sober natin. So, magising tayo tungkol dyan. Ano pa? On attack on being a husband. Sa mga husband, inaatake din. Man, after he decided he will marry, will eventually become a husband. Okay? If the man learned his lessons from his youth about responsibility, love, and care, the transition on being single and having a wife will not be so much of a problem. Okay? But, for the most cases, romance, okay? Hindi buko romance ha, romance. Yun, yung term na yan ha, bro ha, spelling mo. Romance, sabi mo, may pinapasaulo ka sa mga bata eh. Doon sa my children group, ganito yung spelling mo ng romance eh. Mali yun, di ba? Mali yun. Okay. Romance is what drives the relationship. So, after a few months of cuddling, the spark fades off so and love. So, yun po yung nangyayari mga kapatid. Hindi ko to i-deal ngayon. Pinapakita ko lang how these are attacked. Itong mga institusyon na to, itong mga individual na to, papaanong inaatake ng dyablo. So, tandaan natin na yung pagiging lalaki, inaatake ng dyablo. Pagiging husband, inaatake ng dyablo. Pati yung pagiging tatay. Okay? Inaatake din. But, 3 things that destroy the husband and wife relationship. 3, nakakasira daw po ng relasyon na mag-asawa. Love of money, power, obsession to the career, and women. Affection to other women outside of that of his wife. Okay? So, love of money, power, and women, dyan, nakadescribe dyan. And, on attacks on being a father, as we saw some attacks on being a man and husband, being a father is intertwined with the former 2. If the first 2 have some leakages and problems, the third will eventually be flooded with even more problems. Kung dun pa nga lang sa unang dalawa, sa pagiging lalaki, at sa pagkakaroon ng asawa, dun pa lang marami ng problema. Dadagdag pa yun at mas madami pa sa pagiging tatay. Kaya po mga kapatid, we encourage each and every one of us, tulungan tayo ng Panginoon, magsuportahan po tayong lahat. Mga wives, okay? Ito pong pakiusap ko po sa inyo, mga wives. Have mercy on your husbands. Be patient lang. Amen. Maging katulad din yan ni Kristo. It will take 50 years, but we will go there. We will be there. Amen. Hindi man mabilisan, pero babaguhin ng Panginoon yan. Amen. Bakit? I-assign ko sila ng mga preaching eh. Ang i-assign ko sa kanila, mahalin ang asawa nila. Paano maging tatay? Ganun eh. Siyempre, sila na mag-aaral, sila na mag-preach. Oh, di ba, kahiyaan na lang yun. But ang point natin mga kapatid, inaatake po yan. These things, inaatake yung pagiging lalaki, yung pagiging husband, yung pagiging tatay. Kaya mga young men natin, advantage kayo sa inyo ngayon. Advantage kayo, bakit? Oh, wala pa kayong asawa, wala pa kayong responsibilidad na mabigat. Yung responsibilidad nyo palang hugasin. Mga kapatid, may time kayong mag-aral at nawang inaaral nyo salita ng Diyos.
Yes, meron sa inyo, iba sa inyo, nagtatrabaho, naghahanap ng hanap buhay. Okay yan. But please study the Word of God. Aralin niyo yung salita ng Diyos. Amen. Yun talaga, alam nyo nga mag-chemical balancing. Yung buhay nyo naman, imbalance. Di po ba? Yun yung kailangan natin. So meron din, attacks on the women. Women are a beautiful creation of God. Initially in the garden, God gave her to be the helpmeet for the man. Man with his responsibilities need a woman to aid him, and together they will build a family. Okay, ngayon, sinisira na yan, mga kapatid. Pwede na daw magpamilya yung lalaki sa lalaki at babae sa babae. Nag-aampon na lang. Di po ba? Nag-aampon sila. Kawawa naman yung bata. Tawag niya parehas, mama, 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 ay iba, papa, papa, papa. Di ba? So this structure ordained by God, however, is constantly attacked by the culture of our time. At sino bang nasa likod nitong lahat? Satan. When a woman doesn't know her place and purpose, she will tend to usurp responsibilities and authorities not vested in her. Okay? This creates problem within the family structure that will eventually lead to the destruction of it. This is the thing which we will deal in this lesson. So, may lesson niya nakasunod pero hindi ko yan in-include dito. Okay? Kasi pine-present ko pa lang yung attacks. Next week, magsisimula tayo kung paano talaga yung mga roles nitong mga individual po na ito. So, many, di ba, ito po nakakalungkot eh. Marami ang nasanay na marinig to. That the women are the heads of the home. Diba? Or, English yan. Di nyo naman narinig siguro yan. Pero ang madalas narinig, diba? Si Mrs. ang nasusunod. Diba? Under the saya, yung mga term na yon. At tinatawanan lang natin minsan, diba? Nagiging katatawanan siya. Nagagano, nag-ahagikhikan pa, diba? Ang punto, mga kapatid, nagiging laughing stock siya. Pero hindi po siya ang kalooban ng Diyos. This should not be the case, but sadly, this laughing stock turns into reality. Ito yung realidad. As ladies becoming subject to worldly philosophy and ideals, they have taken into themselves the idea of equality and feminism. So, maring madil din natin yan some other time. Preacher, ba yung mga yan? Ano ba yung mga feminism na yan? Ano ba yung mga ganto-ganto? So they thought the Bible is so cruel. May mga nag-iisip na yung Biblia, sobrang ano niya. Yung Biblia talaga na yan, baka lalaki yan. Okay? So cruel that they say they are to submit to their own husbands. They make selfish decisions and even neglecting their spouse's wishes. Okay? Ididil natin yan sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral po natin. Okay? Nobler than any work, let me say this, nobler than any work outside the home is the molding of a person's character, ideals, hopes, aspirations directly in each day of their life. That could be achieved not by human resource officer or a psychologist, but to put it simply, a mother. Okay? Others have took it a demeaning job and worthless endeavor. So marami po naglo-look down sa mga nanay. Yung trabaho ng nanay sa tahanan, marami naglo-look down. Ay, ganyan ka lang. Ay, ganyan. Hindi po yun maliit na bagay. Okay? Mga nanay, gusto ko po sabihin sa inyo, yung ginugugol nyo pong time, yung buhay nyo, binibigay nyo sa inyong mga anak, that's the best that you could do. Amen. At wala nang mas dadaig pa doon. Okay? So, but can I say this to you? It is of an eternal value just to raise a heritage from the Lord. Okay? So, sa mga may bata po sa atin dito, lumarami na tayo dito, amen. Sabi nga ng isang preacher, you cannot win them, make them. So, mamaya, makukuha niyo yan, kung ibig sabihin. But ang point natin, mga kapatid, yung pagpapalaki ng mga bata, it is of eternal value. At huwag niyo pong isipin niyo na kasayangan ng panahon niyo yun, o sayang, di ba? Kung gagawin niyo, hindi po. Glory to God. Kasi itong mga young men na to, mga young ladies natin sa church, pag lumaki sila, diba? Tatanawin nila yan na pinalaki sila ng nanay nila, minahal sila ng nanay nila. Okay? So, if women just acknowledge that they are just stewards of these frail beings called children, they would take in second thought before giving them to smartphones. Oops. Okay, sabi, mag-ingat.
and the world. Children are from the Lord. Amen po ba? Okay. It can be a hard and demanding job just to raise these children when they wake up until they lay their heads on the pillow. And so the task given to the mother. So, mga nanay, inaatake din yung pagiging nanay nyo po. Pag-aaralan po natin yan, unti-untiin po natin yan. Di natin yung pag-aaralan ngayon. Dahil sabi dito ng orasan ko, 56 minutes na. So alam nyo na, konti na lang, di ba? Attacks on children. Ito na, dito tayo magtatapos. Oo. Malapit na to. Satan knows that the child's formulative years, ano yung years na yon? Mostly 1 to 5, yung edad na yon. Okay? Are important years as it develop the cognitive aspect of the person. If the enemy got a hold of the thinking of a child in the early age, it will definitely be strongholds in the mind that are hard to give up later in life. Totoo po yun. May mga bagay na kapag natutunan ng bata sa kanyang murang edad at hindi po siya na-correct tungkol sa bagay na ang hirap niya i-give up yun. Pag siya'y lumalaki. So listed below are some attacks. Storm to the children to early on get their minds off of God. So itong mga susunod na ito yung mga bagay na ginagamit ni Satan unknowingly sa atin, ignorant tayo, ginagamit ni Satan para malayo ang bata sa Diyos. Ano yung mga to? Preacher. Some of them are abandoned at home. Napabayaan lang. Okay? Maraming mga bata napapabayaan lang ng magulang. Napapabayaan po. Sa mga children dito sa church, nawa, kilalanin nyo na nagpasalamat kayo kay Jesus, magpasalamat tayo sa Panginoon, na meron kayong magulang na nasa simbahan, na inaalagaan kayo, na pinipilit kayo na talagang makilala nyo rin ang Panginoon. Amen. Hindi yan yung case ng maraming mga kabataan ngayon. Pinapabayaan lang yung mga bata. Bahala ka kung saan ka makapunta, basta buhay ka pagdating mo dito sa bahay. Okay? Sa ano pa? Influenced by TV, smartphone, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, etc. So ito yung nangyari. Yung nakaka-influensya sa kanila, itong mga bagay po na ito, mga kapatid. Okay? Di natin alam, they are influenced by these things. Pinahawak lang natin yung cellphone, bahala na sila doon, di natin sinupervise. Diba? Oh. So, ingatan po natin mga kapatid, sa mga magulang, okay, meron naman dyan ng mga blocker eh. Yung pag mga website na pupuntahan nila, iba-block. May mga ganun, mag-install po kayo nun sa cellphone nyo kung sakali, kung ano po. Kailangan po natin yun. Bakit? Hindi natin alam, mga bata pa lang yan, hindi nila alam, pindot-pindot lang yan eh. Pag may mga lumabas-labas doon, pindutin nila. Oh. So their minds will be polluted. Bata pa lang, mapollute na yung mind. So, ano natin po? Okay. Kala natin, Cocomelon yung pinapanood. Iba na pala. So, yan, na-influensya ng TV, smartphone. Ang dami maka-influence. Ano pa? Raised by daycare centers and schools. Anong point dito ni Evangelist? Bakit niya to sinulat? Okay? Sinasabi po natin, tinuturo natin, ang responsibilidad na palakihin ng mga anak hindi inatang sa eskwelahan. Ibinigay po sa magulang. Okay? The parents are to take care of the children. That is also not to say na masama mag-school. Hindi naman. Okay? Ang point lang nito, yung responsibilidad nasa magulang. Okay? Nasa magulang po. Okay? I-deal natin yan some other time, mga next na pagkakataon. Abuse and exploited. Nangyayari sa mga bata na abuso. Diba? At na-exploit. Mga magulang, bantayan po natin mabuti yung mga bata po. Okay? Baka di natin alam, sa kabisihan din natin mag-cellphone, napabayaan natin, at yun na, may manangyari sa kanila, di natin nalalaman. Kasi na-abuse na sila, na-exploit na rin sila. Okay? Ano pa? Ito, madalas to nangyayari. Yan. Ano yan? Napanis sila. Ay, hindi. Ano yung spoil na to? Talagang, lahat na bigay natin, provide natin lahat sa kanila, kahit di nila kailangan, go! Yun na, lumaki sila na entitled. Na kailangan, bigay mo sa akin yan. At di mapagpasalamat. Bakit? Deserve niya lahat eh.
entitled siya sa lahat eh. So, wala. Oh. At ano pa nangyari sa mga kabataan? Ano pa nangyari sa mga bata? Games with blood. Killings. Nilagyan ni Evangelist, 3 L. Kasi talagang killings. Right? Horror, witchcraft, magic, and demonic characters. Diba? Yung mga karakter sa mga nilalaro, mga demonyo. Naglalaro din ako noon dati, kaya alam ko. Tama? O pero, hanggang ngayon, di nakikinig. Nag-ML pa rin. Praise the Lord. Amen. Oh. Diba? Ilang sabi na yon. Oh. Pero, alam nyo, pag hindi na preach, minsan nakakalimot. Ay, pwede siguro to. Dala naman sa topic ni preacher yun. Ako, okay lang. Diba? Pero mga kapatid, mga young men, isipin nyo ang buhay natin para siyang ano eh. Nakakita na kayo nung ano, yung may buhangin, tas binabaliktad. Ang tawag doon? Alam niyo po yung tawag doon? Hourglass. Isipin niyo yung buhay niyo ganun. Yung buhay natin ganun. Nauubos yun. Okay? Ngayon, kapag hindi natin in-apply yung minds natin sa importanteng mga bagay ngayon pa lang, ang buhay natin paubos, ng paubos, ng paubos, ng paubos. Aanhin mo sa langit yung mitik mo. Aanhin mo sa langit yung mga trophy mo. Aanhin mo sa langit yung 1,000 mong kills. Wala eh. Hindi naman mapapakain yung pamilya nyo nun. Amen. Di po ba? Marami. Pero tigan natin ha, kahit mga ladies, mga batang babae, naglalaro din ng mga ganito eh. Oh, mag-ingat. Mag-ingat po. Okay. Sa mga magulang, I exhort you in the Lord. Bantayan nyo po. Kung may palaro kayo, make sure na alam nyo rin nilalaro nila, hindi na pabayaan lang natin sila. So in conclusion, this study is designed to prove the attacks that are being hurled at families and in each of its members. In our following studies, mas lalo tayong magdadive sa mga individual roles and family members at ano talaga yung disenyo ng Diyos. An acknowledgement that Satan desires to destroy us and even is destroying us through the subtleties. Tandaan niyo po yung atake ni Satan na subtle lang, hindi halata. And deception. Hindi talaga mahalata yan. He so dispersed among us is beneficial in our fight in the faith. Brethren, let us be willing to be reproved, rebuked, corrected, and instructed in righteousness. God's way does not respect the world's philosophies and ideas. Watch out. Pagdating sa Diyos, walang pakialaman Diyos kung ano sasabihin ng mundo. Kahit maingay pa ang mundo, meron siyang salita, meron siyang kalooban, at tayo ay nasaan? Nasa Church of the Living God. So, ang i-preach natin dito, Word of the Living God. Okay? So, merong salita sa mundo, alam ko, mahirap. Merong mga bagay na mag-i-struggle po tayo dito sa pag-aaral natin, pero okay lang. Mas mainam na alam mo yung kalooban ng Diyos, at least nagpe-pray ka na tulungan tayo ng Panginoon na ma-apply, kaysa hindi mo talaga alam. Okay? Tayo po'y manalangin, Lord, thank you. This afternoon, naging aware kami sa mga attacks na meron ng Diablo sa tahanan. Nawa, Panginoon, magising po kami sa realidad na ito at maging alert din ito sa amin na talaga po, Panginoon, may fight, may battle talagang ongoing. And help us, Father, na ma-obey ang kalooban mo. Tulungan niyo po ang bawat members ng family so we will be more and more, Panginoon, na obedient sa salita mo. Salamat sa mga kapatiran, salamat kahit ganito po ang panahon, malamig, pero kahit ganoon, nandito po kami, sumasamba po sa inyo. Sa po lahat ng pasalamat in Christ na we pray. Amen and amen.